naghahanap ka ng legal na online lending app, si Palawan Pay nga ang pwede mong i-consider. Alam naman nating lahat na si Palawan Pay or si Palawan Express ay well-established na dito sa Pilipinas. Di pa nga uso yung mga lending app ay nandyan na siya. Maraming nagtatanong kung paano nga ba mag-loan dito. Video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang step-by-step application at ano nga ba yung mga requirements para makapag-loan dito. At malalaman natin dito kung approved ba ako sa loan nila na 20,000 pesos. Tandaan, lahat po ng loan app ay iba-iba yung offer nila. Depende po yan sa evaluation and assessment ng application mo. Disclaimer, this video is not sponsored. Lahat ng sasabihin ko ay based lamang po sa aking experience at hindi ko po kayo hinihikayat mangutang. Sabi nga dito, need extra cash, pambayad ng bills on time, at get up to 250,000 pesos at one valid ID lang daw ang kailangan natin. So, pindutin nyo nga lang yung click to apply. As you can see guys, meron sila offer na minimum of 5,000 pesos to 250,000 pesos. So, maglalagay dun sa how much do you need. Meron siyang installment dyan na 6 months to pay, 9 months to pay, 12 months to pay, 15 months, and 18 months. Subukan natin itong 5,000 na minimum amount. So, sa 6 months, guys, ang monthly repayment mo daw ay 1,024 pesos. So, pag kinompute natin yan, 1,024, multiply natin sa 6 ay 6,144. So, meron silang interest rate na 1,144 sa loob ng 6 months. Kapag nga nakapili ka na ng loan amount, ilalagay mo lang yung reason for getting a loan. So, pang araw-araw ba to? Pang travel, medical expenses, pambayad ng utang. Subukan natin itong 20,000. So, sa 20,000 guys, meron siyang monthly repayment na 4,094 pesos. Computin natin siya sa loob ng 6 months. 4,904 times 6 months is equal to 29,424 pesos. Malaki-laki yung kanyang interest rate sa 6 months doon sa 20,000 pesos. Para lang naman yun sa akin. So guys, nasa inyo naman yan if maglo-loan kayo or hindi. Next naman is yung iyong address. Ano daw yung province mo? City, barangay, house number, street name, unit, or apartment. Optional lang naman yan. Tapos pindutin nyo na yung next. What do you do for a living? So ano daw yung trabaho mo? Business owner ka ba? Ba yung role mo? Manager ka ba? At saang industry ka ba? And ilang years ka na ba nagtatrabaho? Susunod na dito yung details about your business. Meron ka bang employees? At ano yung pangalan ng business mo? Pero kung government employee ka, syempre ilalagay mo kung anong name ng company mo. Bibigay ka nga ng contact reference. Dito guys, lagi ko sinasabi sa inyo, i-inform niyo muna yung ilalagay niyo dyan para hindi sila mabigla just in case natawagan sila. Next is yung tell us about your finances. Optional lang naman yan kahit hindi nyo na siya lagyan, okay? Pinindot ko yung I have a bank. O kung meron ka ding loan, i-check mo lang yung pangalawa. Kung meron kang past due dates, i-check mo din yan. Kanina, naghingi sila ng contact reference. Pero doon kasi, ang choice mo lang is yung family member. Dito, pwede na yung trabaho mo, kaibigan mo, or kung sino man. Next, kailangan mo lang mag-provide ng one government valid ID. So, ano-ano ba yung pwede dito? UMID, PhilSys, Digital ID, PhilHealth ID. Tapos, maghihingi pa sila ulit ng pangalawang ID mo. Kung meron kang SSS ID, TIN ID, PSIS ID, UMID ID. So, confirm mo lang yung Palawan Pay account mo. Kailangan mo na mag-install ng Skyro kasi parang collab sila ni Skyro at saka ni Palawan Pay. Kapag na-download mo na nga si Skyro, same lang siya sa Palawan Pay. Provide mo lang yung information mo, yung basic information mo, pangalan, middle name, address, contact number, yung ID, contact references, job, ganun pa din siya. Parehas lang naman. Kung continue the application. At dito nga ipipicturean nila ulit yung inyong ID na pinrovide mo kanina doon sa Palawan Pay. Tapos, i-confirm mo lang yung iyong ID number. Your application is under review. Mag-aantay ka lang kasi merong tatawag sa inyo na staff ni Skyro or ni Palawan Pay. At tatawag din sila doon sa binigay mong contact reference at i-verify nila kung tama ba yung mga information na nilagay mo kanina. Kaya nga sabi ko kanina, dapat kilala nyo at well-informed yung nilagay nyo doon sa contact reference. Tawag sila anytime within the day, kaya tinitignan mo dapat yung phone mo. Confirm lang nila kung yun ba yung amount na niloan mo. Approve ako, pero 15,000 yung pinahiram nila sa akin. Hindi siya 20,000, pero at least malaki siya.
hindi po allowed yung screen recording doon sa Palawan Pay wallet mo. Pinakita ko lang siya dyan sa inyo sa loan disbursement. Kung ito ma-cash out kasi nga mapapasok to dun sa Palawan Pay account mo, isend mo lang siya sa inyong bank or e-wallet. Kahit anong banko naman, nandyan naman, BDO, Land Bank, Union Bank, BPI, e-wallet, ganoon din, no? Nandyan yung Maya, GCash, GrabPay. So, bahala ka na kung saan mo siya isi-send for you, no? Na ma-cash out mo nga. Pero syempre guys, meron siyang transfer fee. And ayun na nga ang step by step kung paano mag-apply ng loan dito kay Palawan Pay. Kung may gusto ka pang ipa-review or katanungan, just comment down below. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe para sa mga susunod na reviews about loan app or financial tips. Bye! God bless!